Alright, so we will be test riding the Daytona 660. So first ride, unang upo guys. If you'll ask me, pwede ba sa beginner tong bike na to? For me, the answer is Hi, good afternoon Uber Rides fam. So for today's video, we're on our way back to Triumph BGC, and this time we'll be checking out the new Daytona 660. Sa pictures and videos ko pa lang siya nakita, and mukhang siya yung sport bike equivalent ng mga 660 variant ng Triumph. So I'm not sure though kung sport touring ba to na medyo comfortable or talagang full-fledged na sport bike. And pumunta rin pala tayo sa day 1 ng Inside Racing. Umattend tayo to witness the launch of the new Honda Click 125. 3, 2, 1. Pansin ko lang sa Inside Racing this year, parang hindi ganun kadami compared to previous years. And noticeable na wala yung Yamaha. Kasi in the past talagang yung may isang corner doon ang laki panay Yamaha. Although ando naman yung ibang the usual, especially yung Wheeltech. Napaka solid ng bike lineup nila. Andun yung mga 40th anniversary Ninja nila on display. Doon pala sa mga sumusubaybay sa scooter hunt natin, update lang. So medyo lumalamang na si ADV 160. Problema na lang, wala tayong makita na SRP. So siguro let's give it one more week. Pag wala talaga tayong mahanap, malamang sa malamang NMAX bagsak natin. Kasi for me, parehas naman okay eh. Siguro aside from the looks, ilan din ang mas nagustuhan ko sa ADV, hindi pa ganun kadami sa kalsada. Yung kasi naisip ko sa NMAX din na sobrang dami ko na nakikita tuwing lumalabas ako. Pero yun, pwede mo namang i-set up, i-personalize yung scooter para medyo mas maging unique. Pero for me, iba pa rin talaga yung ADV 160. Yung sa ngayon may pagka-rare pa din, kasi nga pahirapan din kumuha. Bilis lang ng biyahe ngayon for a Sunday afternoon. So nga lang, sobrang init. Medyo ibang level ngayon. Tapos naka full gear ka pa, no? Nag-start na kasi officially yung tag-init sa atin. So summer na talaga. Hindi pala tayo nakapagpalit ng quad lock lever ngayon. Gusto ko kasi sana bawat ride natin iba-ibang kulay ginagamit ko. So we are here, Triumph BGC. Dito tayo mag-park sa lilim. Alright, so dito yung Mini Cooper Lotus Triumph sa second floor. Alright, Scram 400X, speed 400. Good afternoon sir. Alright, so we will be test riding the Daytona 660. So first ride, unang upo guys. Naka-fold pa yung niya, naka-fold pa yung side mirror. Ganun pala yun. Adjust muna natin.
So akala ko kanina sport touring bike, medyo ano pala siya, sport bike talaga. Alright. So right off the bat, yung handling sobrang okay. And braking is also good. Bali first time ko palang nakaride talaga ng sport bike, yung nakasubsub ka. Kasi yung CBR 650R and 210 660, pero siyang sport touring eh. Sport bike look na medyo neutral ang position mo. Dito subsub ka talaga. As far as I know, same engine to ng Trident 660, different tuning lang. And ang ganda rin nung panel niya, nung dash. Very visible kahit na medyo maaraw. Medyo mainit lang ngayon. Pero hindi natin papalagpasin yung chance na mag-test ride itong Daytona 660. Medyo tahimik lang yung exhaust kasi stock pa. Pero solid to pag napalitan na ng aftermarket for sure. Sarado tong high street ah. Meron siguro event. Daming tao. Ano kaya to? Promising din talaga tong inline free eh. Ang ganda ng tunog kahit stock. Kasama pala natin si J-Moto. He's test riding naman tong Speed 400. Don't worry, gagamitin din natin yan. We will have a separate video for our Speed 400 test ride. Tingnan natin kung kamusta ang filtering nito. So okay naman yung footprint, easy to filter. Kahit meron siyang side mirror sa harapan, kaya naman. And sobrang gaan niya lang. Not sure kung mas magaan to sa Trident. Alright, sundan lang natin si J-Moto. Mas kabisado kasi niya itong BGC eh. Pero in terms of ergonomics, siguro naiintindihan ko na yung mga nag-upgrade ng sport bike. Ang angas kasi ng dating talaga eh. Yung position mo. Pero hindi ko na siguro ma-imagine yung sarili ko naglo-long ride using a sport bike. Or kasi siguro medyo nagkakaedad na tayo. Ang ganda ng lugar na to ah. Dito yata tumatambay yung mga exotic cars no, tuwing Sunday. Pero nakakatuwa sobra to pag city riding lang. Or siguro yung Batangas breakfast ride pwede, kaya pa. Nice. Ganda rin ang kulay oh. Flat black. If you'll ask me, pwede ba sa beginner tong bike na to? For me, the answer is a big yes. Pwedeng pwede. Kayang kaya. Hindi naman nakagulat yung power niya. Very linear and very easy to ride tong bike na to. Sarap gamitin. Kaya enjoy ako dito ah. For sure head turner tong bike na to eh. Hintayin mo to, mas maganda to. Ganda rin ito, Speed 400 oh. Wow. Ganda rin ang tunog. Alright.
Alright, so we're back at Triumph. Sobrang enjoy, sarap gamitin ito. Grabe, solid. Okay. Woo! Solid sobra. Alright, so we're done test riding the Daytona 660. Sobrang pogi nito guys. Stock tires niya, Michelin Power 6. Pero dito guys, medyo sub-sub talaga kayo. Legit sport bike. Iba yung angas nitong Daytona 660. Yung seat, very comfortable. And again, all the parts very premium. Handlebar, the panel, wala, solid guys. Sobrang okay yung color nito, matte black. If you're in the market for a sport bike, yeah, strongly consider this. Alright, so maraming salamat ulit sa Triumph BGC, lalo na kay Sir Donnie and kay Sir Philip kanina. So I was able to test ride the Daytona 660 and the Speed 400. Pero yung Speed 400, we'll be having a separate video for that. So yung Daytona 660 lang yung napanood nyo sa video na to. And again, like what I said kanina, first time kong nag-test ride or naka-try ng talagang sport bike. Hindi yung sport touring lang Yeah, so for me, yun siguro yung appeal talaga ng mga sport bike. Lalo na doon sa mga younger generation. Kasi sobrang angas ng dating. Tapos sobrang nimble, sobrang agile. Ang sarap dalhin. Pero yun nga, sa mga tulad ko naman na medyo tumatanda na hindi ko ma-imagine na dadaling ko sa long ride yun. Sasakit yung likod ko dun, tsaka leeg, for sure. Kaya ako magkakaroon ako noon, more on city riding lang. Yung Speed 400 naman, perfect bike for beginners. Talagang yun ang doon, magandang description. Sobrang upright ng position niya doon. So ergonomics wise almost perfect. Talaga dito sa Z9 nga na to, dapat neutral na to pero doon mas upong-upo ka pa doon. Perfect na perfect siya sa mga first time pa lang magbi-big bike. For example, yung mga galing scooter or mga lower cc. Yung mag-first time sa expressway legal bike. Kasi yung power tamang-tama lang, hindi sila magugulat. Very gentle, kumbaga. Grabe, ang dami na natin na test ride na Triumph, no? So the first one, yung Trident 660. Then nag-SRGT tayo. Then Tiger 900. Then today, yung Daytona 660 and Speed 400. I'm not sure kung test ride ko pa yung Scrambler 400X nila. Kasi same engine naman yun ng Speed 400. Mas mataas lang, then iba yung gulong. Pero pretty sure same handling lang din yun. Siguro not unless you off-road mo yun, dun mo mararamdaman yung difference. Pero kung city riding lang, yeah, I think it's gonna be the same. By the way, kakahit lang pala natin ng 5,000 followers kanina sa TikTok. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin dun. Yung Facebook naman natin, very close to 8,000 followers. So tara guys, pa 8,000 na natin to. Salamat. And syempre dito rin sa YouTube guys, if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Very productive Sunday tayo. Nakakatuwa yung ganito no? Yung feeling mo dahil mo nagawa, yun na maximize mo yung day. Alright, dito na natin siguro putulin yung video. So maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.